Good day mga ka-GT sa kalam at magandang araw po sa inyo lahat. At ito, syempre may racket po tayo. Kailangan po natin magka-income, kailangan po natin mag-drive at pinatawag po tayo ng Cura Paroko ng Los Nat City. At ito po sa Holy Trinity Paris. Paglabas ko po dyan, wala po muna tayo marites. At yun nga po, medyo may na-experience po tayong bago. Yung bypass road sa may papuntang Aliminos, papunta pong tawag dito, Lipa, ay pwede pong daanan. Ang labas lang po ay makalampas po kayo ng tawag dito, Bayan ng Aliminos. Puro katawag dito, JT sa kalam. At yan, palabas po tayo dyan. At napakainit po, hindi na po tayo nagbike at kasalubong ko po si Ate Aton. At yun nga po, at ang dami po natin nakasalubong dito. At saka kumparing potpot ko, ang engineer ng ginagawang bahay dyan. Alam na dis, mga ka-JT. Siya po yung foreman doon, mga kasakalam. At dito po dire-diretso lang po tayo dyan. Papunta na po tayo sa Cura Paroko at napakwento po tayo dyan kay Papa Tangay, ang pinakamabait na presidente ng PTGA. At dyan, tinawag ko po si Cassie, nakain si Cassie at saka si Bien, pinapagalitan pa ng kanyang nanay. At syempre, minamarites ko lang po. Dahil po lumalayo pa sa hapagkainan. At ayan, palapas na po tayo dyan. Hindi ko na po kinunan ng video ang aming resort na walang nagme-may-ari, gawa po ng puro po nakahubad, nudity po yung aking video. At pakaliwa lang po tayo dyan, papunta po tayo ng simbahan ng Cura Paroko. At yun nga po, inantay ko lang po siya saglit. At may pinuntahan po kami sa San Pablo, pagkagaling po namin sa San Pablo, tapos dumiretso po kami ng Santo Tomas at may pinuntahan po kaming pagawaan ng sasakyan. Opo, ganito lang po tayo mga ka-JT. At ayan, pagdating po natin sa San Pablo, inaantay ko lang po ay wala po mga parkingan. At ayan, nakita nyo naman po, nandito ako sa baluarte ni Kuya Rowie na Ate Gemma at ni baluarte po to ni Kuya Rowie. At yun nga po, hindi na po ako dumaan sa kanila kasi meron po akong pinagdadrive. At alam nyo naman po, ito hanap buhay natin. Nag-aabang lang po ako dito sa may bangko rito mga ka-JT. Kailangan po natin na mag-hazard or hindi na po ako nag-hazard dito. Hindi naman po sira yung sasakyan ko. Nakatambay lang po ako dito. Pag sinita po, ikot po tayo. At yun naman, siyempre, nung nakakamero na ng space na parking lot, umatras na po ako doon para hindi na po naman nakakaya sa mga iba at naaabala po natin. At ayan, nag-aantay lang po tayo. Medyo napatagal po dito dahil Lunes na Lunes. Medyo marami pong tao sa isang bangko mga ka-JT na pinunta namin. At alam nyo na po mga ka-JT, after dito sa San Pablo, diretso po kami sa Santo Tomas, Batangas. At umikot na po nga kami sa may papuntang Aliminos. Hindi ko na po nakuha ng video yung bypass road na papunta po ng Lipa, pero nadaanan ko po ngayon. At syempre, sinuwerte po tayo. Panibago pong IQ nga po tawag doon. Panibago pong GPS sa aking utak. At ayan po mga ka-JT, nakita nyo naman po, naglalabasan po yung mga estudyante. Yung iba po wala pong pasok. At yung iba naman po, syempre dito malapit po kami sa LSPU. At alam nyo naman mga ka-JT, ito lang po yung ating income at kailangan po nating rumakit at nawawalan na po tayo ng pambili ng ulam at pambili ng bigas. Kaya po ito tayo mga ka-JT, racket lang po tayo hanggang sa tayo makaipon. Pero sa gantong racket po na on-call driver mga ka-JT, mahina po ang kalakaran dito at hindi naman po lagi mayroong drive po. At saka syempre mga ka-JT, nung nakita ko po na umalis na po yung nasa may parking ng isang bangko rito, ay pumarada na po ako pa loob para hindi po nakakaya sa nakakaabala at may po tayo sisitahin ng mga enforcer dito para din naman po syempre na hindi tayo ma-viral. At ayun nga po mga JT, pagtapos po namin dito, ayan po, baluarte po ni Kuya Rowie at ni Ate Gemma, San Pablo po. At dito po tayo pumunta, kinuha po namin yung isang sasakyan na nasa kasa at ayan po, ang gaganda po, ang dami po magaganda ngayon. At syempre, baka naman maging model tayo nito. Ayun nga po, gulong lang nga po ipagmo-model natin dito mga GT. At syempre, palabas po tayo dyan, naki-CR tayo. At after po noon, meron pa ako nakita na siraan truck. Ayan po, yung nasa gitna na yan, kaya pinagmumulan ng traffic. At buti naman po, may mga truck din na syempre, alam din naman po yung mga pinagdadaanan na ganyan. Kaysa naman nga po mariker, pinahila po sa isang dump truck. At yun nga po, dumaan dyan yung dump truck na yun. At ayan, pinagmumulan na po siya ng pero may paparating na po riker. Hanggang sa may kawang gawa po. Ayan, makikita nyo naman po, kawang gawa yan. Ayan, yung humila po, ayan yung dump truck na yan. Yung 6, double I-beam. Hindi ko po alam kung anong yan. Basta ayan, double I-beam po yan. Tapos yun, mayroon pong konting cost ng traffic. Syempre, hanggang sa may tabi po, nawala na po yung traffic dyan. At kami naman po ay umuwi na. At yun nga po, kasama ko at kakonvoy ko na si Cura Paroko, si Father Marlo. At nakita ko nga pala po si Tita Presi sa San Pablo, galing SS at ang haba daw ng pila. At uwi daw po siya ng nagkarlan. Ayun nga po mga ka-GT, at ito po tayo, nagmamartes lang po tayo. Siyempre, hanggat wala pa yung aming Cura Paroko na inaantay ko, nagmartes po muna tayo. Tinignan ko pa po kung saan niya dadalhin. At yun naman po, yung iba naman po kasi nakikita na nakasenyas at nakasard. Ayan, dire-diretso
dire-diretso pa po. Hindi man lang mapagbigyan, pero nakasenyas na po dyan yung nasa likod at yung pahinante na kumakaway po at ewan ko ba naman po sa mga, hindi naman lahat pero kayo na po bahala. At ayun naman po, nakita nyo, hindi talaga pinagbigyan para maitabi yung sasakyan. Sa akin po yan, ganun din ang gagawin ko. De, joke lang po yun. Pagbibigyan ko na po yan, lalo kakaabala para hindi ho lahat maaabala. Kasi saglit lang na minutes lang naman yung kahihinto nyo hanggang ngayon. Nakita na po siya at napagbigyan. Ayan, nakita nyo po yung kulay asul. Napakagaling po nung nakukulay asul. Pero ito, ayan, nakita nyo naman po, talaga namang hindi man lang napagbigyan. Tatakbi ho sa kanan yan para maitabi. Ayan, nakita nyo naman po, inihila. Hindi ko po alam kung ano naging cause ng pagkasira niya, pero bago pa po siya, gigatay po yan kung tawagin dito. At alam nyo naman po, mga ka-JT, ay nahaba ng paghila. Pero napakahirap pong hilahin niya. Wala pong andar ang makina, wala pong hangin yan. Pagka po yan, dire-diretso lang po yan, mga ka-JT. At syempre, pagkatapos po nun, ayan, kakombay na po natin. Nakuha na po namin yung sasakyan ni Father Marlo at dire-diretso na po tayo. At dito po, medyo nandito na po tayo sa Santo Tomas, Batangas. Diretso na po ito. Dadaan po tayo ng Biga, Makiling, San Rafael. Marami po tayong dinaanan dito. Pati po yung isang pinagtatrabahoan ni Ate Emmy. Sa mga binabanggit ko po, syempre, makakakilala ko po yan. At tsaka kakilala po ako. Dadaanan po natin yon yung Torres na yon na matagal na pong company. Marami na po nagdaan na trabahador doon. At syempre mga ka-JT, dito po marami po establishmento rito. Dito dati meron ako nakita monster truck. Kaya lang po ngayon hindi ko na nakita yung monster truck dito sa isang gasoline station. Basta hocus pocus lang eh. Mekos lang tayo, papunta po ng Calambana ito, pero may daan din po to papuntang San Pablo, papunta pong Batangas. Ito po yung National Road, bayan-bayan kung tawagin. Siyempre, may mga expressway na, Skyway, ayun nga po, Calabarzon. At nakita po't nadaanan namin yung simula Santo Tomas hanggang Lucena na expressway, hindi pa po tapos. Pero may mga parting tapos na nadadaanan sa bypass. At ayan mga ka-JT, syempre feeling po tayo, ayan, syempre akala nyo po nagdadrive po tayo, pinahawakan ko po doon sa kasama ko yung cellphone. At syempre nung nahihirapan na siya, kinuha ko po yung cellphone, tapos pinalagay ko lang po rito habang nagmamaneho. Lingon-lingon lang po tayo, akala ko kung ano yung minarates ko paglingon ko dyan. Syempre mga ka-JT, balik agad tayo sa kalsada. At alam nyo naman po, konting-konti lang na kasi kaya po ako lumingon dyan, nakita ko po yun, kala ko aksidente, hindi naman po pala mga ka-JT. Pero lampas na po tayo, syempre marites tayo eh. At yun, dire-diretso lang po tayo dito hanggang dito sa kalsada na to. Napakahaba po nito, napakalapad na, pero nagka-cause pa rin po ng traffic. Hindi na po dumaan si Father sa expressway, hindi ko po alam kung bakit. At dito na kami dumaan sa FPIP, sa Biga, sa Makiling, tapos hanggang doon sa dumaan kami sa may Bypass Bukal. At yun, marami po akong dinaanan dito lugar, pero yung mga parting San Pablo, hindi ko na po alam kung saan po yun. Basta syempre, nadadaanan ko lang din po. At sunod-sunod lang po tayo dito. At yun nga po mga ka-JT, habang nagdadrive po tayo, dito po tayo sa kahabaan to ng simula Santo Tomas, papuntang Calamba. Dadaanan nga po dito yung mga highway na to, na malalapad na to. Ang lapad-lapad na po, pero nagkaka-traffic pa rin po, lalo to, itong rush hour na to mga ka-JT, sa lahat na nasa kalsada, mga ka-driver ko, bike, motor, basta lahat sa po na nasa kalsada, maging maingat po tayo at maging mapagpakumbaba tayo para wala na po mga road rage. Kung mga konting bigayan lang, bigyan na natin. At kung sisingit at naka-placer, pagbigyan na natin. At kung nakikita naman natin, wag na nating anuhan. Pero syempre, hindi naman po lahat ay malamig ang ulo. Medyo may mainit ang ulo. Pagka po may mainit ang ulo, magpakumbaba na lang po tayo. Pag talagang hindi talaga mapakiusapan, tumawag na lang po kayo ng enforcer, lalo pagka sa aksidente, dahil lagi pong abala dyan yung nakabangga at yung nabangga. Hindi po pwede po nakasalanan lang po nung isa yung basta lagi po sa aksidente, kasalanan po na nagbanggaan yan. Hindi naman po magbabanggaan yan kung talaga namang hindi nagbanggaan. Ano yun? Ang hirap ng paliwanag mo, JT. Ang gulo-gulo mo. Basta bahala na po kayo. Basta lagi po ang may kasalanan sa aksidente ay dalawang tao. Parehas pong driver kasi hindi naman po mag-aksidente yun kung hindi po na-aksidente. Ano yun, JT? Ang gulo mo. Bahala ka na nga. At syempre mga JT, ito po, nakaano na po tayo ng traffic. Kaya nakita nyo naman pala laki po ng mga truck na yan. Hindi ko naman po alam kung anong biyahe niyan at hindi ko po kakilala mga yan. Dati po ganyan po ako, pero 10-wheeler lang po yung sa amin. Tapos Japan na truck. Ang biyahe po namin ay yung PNOC call. At ang deliveran po namin, lahat po ng anong tawag dito, pabrika ng simento. Kaya sa gabi lang po kami, hindi po kami pwede sa araw bumiyahe. May truck van, pero papuntang Batangas may pwede ho ng araw. Pero pag pa Manila po, syempre ako laging gusto kong dumaan pa Manila.
Sa Manila po kasi mabilis po ang biyahe, hindi ho kagaya ng sa Mabitak. Pag doon po kayo dumaan, medyo napakahaba po ng biyahe, pero pagka po kayo pa Manila, napakabilis po ng biyahe. Kaya lang po syempre sana yan taas truck lang dala nyo, pero ilang taon ko po na experience yun mga ka-JT nung nagmamaneho po ako ng truck. At dito po mga ka-JT, syempre tayo ay nag makipag ano dito sa traffic at nauna na po si Father dyan. Hindi po ako makakanan dyan gawa ng may truck po na nasa likod. Syempre ako po takot din po ako sa mga truck kasi gulpi na po sa biyahe yan. Pwede na po talagang hindi naman lulusot. Hindi lang po kakapit kasi nagbabaga na po yung lining. Iba po kasi magbaga lining ng truck. Doon po talagang pagka nagbaga po yun, pati po yung mga wheel cap, malulusaw po talaga yun sa sobrang init. Kaya yun, nasasabi nila naglo-loose brake. Totoo po yun, loose brake talaga yun kasi ayaw na pong kumapit. Pero hindi naman po siya ganun ka, no, pagka naipahinga mo naman yung truck. Pero syempre, sa sobrang haba ng biyahe niya mga yan, ay pinapaliwanag ko lang. Pero syempre, kayo na pabahala. At dito po mga ka-JT, nakalampas na po tayo sa traffic. Malapit na po tayo sa may papuntang Biga, papunta po Makiling. Diyan po dinaanan natin, papuntang may Yasaki Torres. At syempre mga ka-JT, eto mga kalsada na to ay hindi naman po masyadong nadadaanan ko kasi panay lagi po ako expressway. At hindi ko po alam kung ano mga baryo-baryo dito. Basta ang labas po namin dito sa may Ayala Greenfield at doon kami dadaan, papuntang bypass, pauwi po ng Pansol. At yun nga mga ka-JT, at nung nakuha na namin sa sakyan ni Father Marlo at inuwi na namin bago po yung pinaltan po yung sa transmission ng torch pa ba yung tawag doon. Kaya po medyo mahalay po yung pagkakagawa nun. Plus kasa maintain pa at alam niyo naman po pagka ganon, sobrang gawa naman po talaga pagka sa kasa galing ang sasakyan. At syempre mga ka-GT, napapag-usapan po namin na pagpauwi kami at dadaan po tayo dito sa arko na yan. May arko na po ngayon. Ito po yung boundary ng Calamba at ng Santo Tomas, Batangas. Calamba, Laguna mga ka-JT. At yun nga po, ito dire-diretso lang po tayo dyan habang nagdadrive po tayo. Medyo smooth na smooth po. Napakalamig po ng aircon ngayon ng dala ko. At ito ay isang AUB mga ka-JT. Di ko na po sasabihin kung anong pangalan. Baka kunin pa ako model ng sasakyan na to. Joke lang po yun. Tapos ito, sunod lang po tayo sa pinagko-convoyan natin habang pauwi. Hindi natin pwedeng overtaken. Sunod lang po tayo hanggang sa makarating po kami ng Makiling na, Makiling, Calamba, Laguna. Yun po, tapos sa may papunta pong Turbina, straight lang po kami. Hindi na po kami dumaan sa may sa IMSIM, papuntang Maunong. Dumiretso na po kami dito sa may mismong entry ng Ayala, mga ka-JT. At ito nga po, syempre, medyo tumutulin-tulin po yung nasa convoy natin. Kaya medyo tinutulin na lang natin. Pero hindi naman po tayo nagpapalayo lang din. Paglampas po namin ng isang company rito na may kaharap na school, ay medyo nakaranas po kami ng traffic pa rin. At yun nga po, pero saglit lang kasi alam nyo na, rush hour or fixed hour, labasan o awasan at uwian. Talaga naman po maraming sasakyan po pag gantong oras na. Siguro mga alas 5 na ngayon pa hanggang alas 7, ganyan po talaga makakaranas po ng traffic. At pagdating po namin sa may bypass, medyo wala naman pong katrapikan. Pero syempre, yung iba po wala pa naman pong pasok, yung iba meron na pong pasok lalo sa mga school. Pero sa government ay mayroon pong pasok mga ka-JT. At ayun nga po mga ka-JT, syempre medyo excited na po tayo, medyo nalalapit na po tayo pag-uwi. At yun nga, pagkarating po namin sa may Ayala, medyo tumuli na po si Father kasi po medyo delay lang po yung kanyang sasakyan kasi bago pa ang torch ng kanyang sasakyan. Sa transmission yun, hindi ko po alam kung flywheel ba yun o kung tawagin sa manual. Basta syempre, ito, parehasmatic po yung dinadrive namin kaya ito, ala-ala lang sa drive. At wala po muna tayong marites at ito po tayo, kailangan maghanap buhay, kailangan po natin ng pera, talaga naman real talk yun para sa ating kakabuhay. Ito po yung aking isang work mga ka-JT at talaga namang dito po tayo nakuha ng aking pangsustento sa sarili ko, mga pambili-bili ko ng makeup, lipstick, ay mali ata yun JT, yung mga pambili ko po ng pang araw-araw kong pagkain, alam niyo naman po, mga ka-JT, after po sa mga kapatid ko, mga bigay-bigay nila, ay syempre, kailangan din po natin ng pansarili. At yun nga po, mga ka-JT, syempre, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video, hanggang sa muli, ano yun? Basta ito, hanggang dito na lang po tayo, medyo nalalapit na po tayo, pababa na po tayo ng bypass nito, mga ka-JT. At see you on my next video, mga ka-JT, ingat po lahat tayo sa mga pagdadrive, at sa mga nasa kalsada, lalo po yung mga nagmumotor at nagbabike, iwas-iwas po tayo sa road rage. At syempre mga ka-JT, pa-viral po tayo. Ayan po, kaya ayan, nakita nyo po yung tiyan ko, ang laki-laki. Nakaupo kasi, kakakain lang po namin ni Father. Babus!